Ang kwentong mapapakinggan natin sa araw na ito ay mula sa isa nating kabaryo. Karanasan ito ni Gerald. Nangyari sa lugar ng Southern Leyte, taong 1996. Magandang araw, kabaryo. Itago mo na lang ako sa pangalang Gerald. Sa mga panahong ito ay nasa edad 15 anyos pa lamang ako. Tubong bukid nun talaga ako. Nung bata pa ako ay madalas akong isinasama ng aking lola Herminia tuwing bakasyon noon papuntang Leyte. Pero dumating ang punto na naging abala na si lola sa negosyo. Kaya hindi na kami nakakapagbakasyon doon. Makalipas ang 7 taon ay nabuhayan ako ng loob dahil muli naman akong inaya ni lola na magbakasyon sa Leyte. Naisip ko agad sina Lola Saling. Si Lola Saling ay nanay ng aking Lola Herminia. Bali, apo na ako sa tuhod, kabaryo. Ang bahay ni Lola Saling ay malapit sa dagat. Nalungkot naman ako at humingi ng pasensya sa kanya dahil hindi ako nakapunta noong pumanaw ang kanyang asawa, si Lolo Damian. Gayunpaman, halos walang pinagbago ang lugar namin. Payak at simple pa rin ang pamumuhay ni Lola Saling. Nakakabilib nga, kabaryo. Kahit mag-isa siya sa buhay at nasa edad na ng 75, ay nairaos pa rin niya ang pang-araw-araw. Hindi rin halata sa kanyang edad ang kanyang kilos at galaw. Malusog at maliksi pa rin ito. Ang kanya palang ikinabubuhay ay ang paggawa ng asin. Mano-mano niya itong pinoproseso at siya na rin ang nagdadala sa bayan upang ibenta. Sakay ito sa inarkilang tricycle. Pero sa pagkakatanda ko, kabaryo, hindi naman talaga ganoon kumilos itong si Lola Saling. Inisip ko na lang na baka iba ang interpretasyon ko noon dahil sobrang bata ko pa nung huli kaming nagkita. Subalit pansin ko kay Lola ang pagiging maputla ang balat. Tinanong nga siya ni Lola Herminia kung may iniindang sakit ba ito. Bukod kasi sa pamumutla ay maitim din ang ilalim ng kanyang mga mata. Tumawa lang si Lola Saling at nagbiro pa na mas malakas pa siya sa kalabaw. Kayo kasi, kung ano-ano ang kinakain ninyo. Kaya ikaw, Gerald, kumain ka ng gulay at prutas. Huwag puro karne o yung nasa delata. Pangaral na wika naman dito ni Aling Saling. Naku Lola, kung mas malakas ka sa kalabaw, ako naman mas malakas pa sa kabayo. Pabirong tugon ko naman sa kanya. Isang normal na tawanan ng mag-anak ang naganap sa araw ng aming pagdating. Isa din sa kinasasabikan ko ay ang napakagandang karagatan. Malayo kasi sa amin ang dagat, kaya nabibilang lang ang mga pagkakataon na nagagawi ako rito. At sa araw na yon ay agad naman akong nagpaalam kay Lola Herminia na maligo sa dagat imbes na magpahinga. Iniwan ko silang nag-uusap sa maliit na balkonahe. Makalipas ang halos 2 oras, ay bumalik na ako sa bahay. Batid ko na parang mabigat ang loob ni Lola Herminia. Kilalang kilala ko kasi siya kapag may problema o iniisip. Dahil nga sa ayaw kong masira ang moment ay pinagaan ko na lang ang sitwasyon. Sabay kaming kumain ng pananghalian. Tinolang isda at sugpo ang inihanda ni Lola Saling. Hindi naman gaanong kumain si Lola Herminia at nauna itong natapos at nagpaalam papuntang silid upang magpahinga. Pagsapit ng hapon ay sinamahan ko si Lola Saling sa paggawaan niya ng asin. Ilang metro lang naman ito sa kanyang bahay.
Siya nga pala, kabaryo. Nag-iisa na lamang si Lola Saling na nakatira doon. Napansin ko kasi na ang ibang mga bahay ay inabandona na. Ayon kay Lola, nagsilipatan na daw ang mga ito. Gawa nga sa madalas na bagyo. Samantala, tuwang-tuwa naman ako habang nanonood kung papaano binubuo ang asin mula sa tubig dagat. May mga nakakahon na rin para sa huling proseso upang maibenta na. Kumuha si Lola ng isang dakot na asin at tinikman niya ito gamit ang dila. Sapat na daw iyon at pwede nang maibenta. Ako man din ay tinikman ko. Masaya kaming nagkwentuhan ni Lola Saling at tinuruan pa niya ako kung papaano gumawa ng asin hanggang sa narinig ko na lang na sumisigaw itong si Lola Herminia at tinawag ako. Nang makalapit siya sa amin ay bigla niya akong hinila at niyakap. Sinuri din niya ang katawan ko na ipinagtataka ko ng lubos. Aligaga si Lola Herminia habang pilit niya akong pinabalik sa bahay. Batid ko na tila may hidwaan silang mag-ina. La, nag-away ba kayo ni Lola? Kaninang umaga lang, masaya naman kayo. Bakit simula ng pagbalik ko mula sa dagat, parang iba na? Kuryosong tanong ko nun kay Lola Herminia. Huwag mo nang isipin yun, apo. Hindi rin naman tayo magtatagal dito. Bukas na bukas ay pupunta tayo sa bayan upang maghanap ng hotel o kung ano mang matutuluyan. Tugon dito ni Lola Herminia. Labis naman akong nagtaka, kabaryo, sa inasal ni Lola Herminia. Hindi ko talaga maintindihan. Para bang may hindi siya sinasabi sa akin nun. Sa hapunan ay si Lola Herminia ang nagluto. Inabisuhan din niya ako na huwag lumayo sa kanya at manatili lamang sa kusina. Lumingon naman ako at nakita ko si Lola Saling na nasa balkonahe. Nakatalikod siya sa akin. Nakaramdam ako noon ng pagkaawa. Hindi ko na lang inusisa si Lola Herminia dahil naglilita niya yon sa batang makulit. Sumapit na ang gabi. Doon kami natulog ni Lola sa sala. Naglatag kami ng banig. Nakapagtataka din dahil pinasuot niya sa akin ang rosaryo. Pero sadyang matibay ang lakas ng isang binatilyo. Sa kabila ng biyahe at ginawa ko sa araw na yon, ay hindi pa rin ako napagod at dinalaw ng antok. Hanggang sa narinig ko na may lumapag sa lupa. Doon ito banda sa bintana ni Lola Saling. Nakuryoso naman ako, kabaryo. Kaya marahan akong bumangon ulit upang silipin kung ano yon. Lumabas ako ng bahay at nagtungo sa bahaging may kumalabog. May lampara kasi sa labas kaya medyo naaninag ko ang paligid ng bahay. Napansin ko na bukas ang bintana ni Lola. Kaya naglakad pa ako habang iniisip na baka may magnanakaw na nagtatago lang sa may halamanan. At hindi nga ako nagkamali. Nasipat ko ang damuhan na may gumagalaw. Kumuha ako ng patpat at gumapang papalapit doon. Determinado kong hatawin kung sino man ang naroon. Hanggang sa nakita ko ang anyo ng isang babae. Nakatalikod ito na may nilalantakang pagkain. Nang sipatin ko itong mabuti, nakita ko ang paa ng isang baboy. Marahan pa akong gumapang hanggang sa may naapakan akong maliit na sanga at dahil dito ay gumawa ito ng tunog. Tumigil naman sa pagkain ng babae habang ako ay animoy estatwa na nakatigil lamang noon.
hanggang sa biglang lumingon ang babae. Kitang-kita ko ang mapupula nitong mga mata. Duguan na bibig na may bituka pa ng baboy. Pero ang mas ikinagulat ko, ang babaeng iyon ay si Lola Saling pala. Sa gulat at takot ko, ay bigla naman akong napatayo at kumaripas ng takbo. Narinig ko din na tinawag ako ni Lola Saling. Gawa nga sa ingay na dulot ko ay nagising itong si Lola Herminia. Agad naman akong yumakap sa kanya. Takot at nanginginig. "Inay, wag ang apo ko. Maawa ka. Di ba sabi mo, hindi mo naman kami sasaktan?" Halos mangiyak-ngiyak na sabi ni Lola Herminia. Nakaupo kami sa mahabang bangko habang unti-unting bumubukas ang pinto at naroon si Lola Saling nakatayo. Malungkot ang kanyang muka at namumugto ang mga mata. Lumuhod siya at humingi sa akin ng tawad. Malabo sa akin ang mga pangyayari kaya doon na ako nag-usisa. Labis na akong naguguluhan, kabaryo, sa gabing yon. Ay doon na inilahad ni Lola Saling sa akin ang katotohanan. 5 taon ang nakalipas matapos ang libing ni Lolo Damian, ay may isang matandang babae raw na nagpakilala bilang kaibigan ni Lolo. Gawa na rin sa matinding kalungkutan ay naging palagay ang loob ni Lola sa babaeng yon. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, unti-unti pala siyang niyanggaw ng babae. Hanggang sa tuluyan ng nabuo ang sumpa sa kanyang sistema. Naging aswang si Lola Saling, dahilan upang magsilayasan ang kanyang mga kapitbahay. Galit na galit naman si Lola sa babaeng nagngangalang Esmeralda. Ngunit wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang katotohanan na siya ay isang aswang. Pero napakabihira ng lahi ni Esmeralda dahil hindi sila tipikal na aswang na takot sa mga pangontra tulad ng asin at bawang. At ang tawag sa mga lahing yon ay iriktan. Hindi din sila ang mga aswang na kumakain ng tao. Bagkus, nagkaroon sila ng matinding pagnanasa sa mga buhay na hayop. Pero kung kakantiin ay walang kalaban-laban ang ordinaryong tao kapag kinalaban sila. Ang pagiging iriktan ni Lola ang siyang dahilan kung bakit malusog at maliksi pa rin siya. Ngunit nagiging maputla ang balat at mukhang laging puyat ang mga mata. Si Lola Saling din ang umubos sa mga alagang hayop ng mga tao sa kanilang lugar. Kaya naman lubhang iniiwasan ito. At ang nakakalungkot na sinabi niya, hihintay na lamang daw niya na may isang tao na magwawakas sa kanyang buhay. Ang antingero. Bumuhos ang luha ni Lola Saling. Ganon din si Lola Herminia. Humingi rin ng tawad si Lola sa kanyang ina dahil nag-aalinlangan ito kung totoo bang hindi siya mananakit ng tao. Siyempre, kilala ang aswang na mortal na kaaway ng mga tao. Naiintindihan naman daw yon ni Lola Saling. Tumayo naman ako at lumapit sa kanya. Hindi ko lubos maisip na may mas nakakalungkot pa pala kaysa mamuhay mag-isa. Ang pagiging aswang na hindi mo naman ginusto at ang pagdating ng araw na may isang antingerong lulutang upang wakasan ang iyong buhay. Ang aking takot ay nawala at napalitan ng pagkahabag. Niyakap ko si Lola Saling at pinahira ng luha. Hindi na kami tumuloy sa bayan at nanatili kami ng ilang linggo sa piling ni Lola Saling. Inalok namin siya na sumama na lamang sa Bukidnon. Pero tumanggi naman itong si Lola. Tiyak daw na magiging salot lamang siya sa lugar namin at ayaw niya na madamay kami sa kanyang gawain.
Dumating ang huling araw namin sa Leyte, kabaryo. Emosyonal ang pamamaalam. Habang papalayo kami ay panaylingo naman ako kay Lola Saling. Nakatayo lang siya sa bakuran habang kumakaway sa aming dalawa ni Lola Herminia. Di ko napigil ang maiyak sa labis na pagkaawa sa sitwasyon ng aking lola. Pero wala rin naman kaming magagawa upang maibalik siya sa normal. Kahit si Lola mismo ay ayaw niya nang bumalik sa dati. Matanda na siya at naging salot sa kanilang baryo. Hihintay na lamang niya ang taong itinakda na magtatapos sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang taon pa, kabaryo, at nabalitaan na lamang namin na wala na si Lola Saling. Hindi na rin namin binalak na puntahan siya dahil wala rin naman kaming madadatnan. Napakasakit sa akin ang karanasang iyon. Ngunit hindi ko makakalimutan na minsan sa aking buhay ay nakita ko ang asin sa mismong dila ng aswang. Wakas. Okay mga kabaryo, so medyo maganda yung istorya natin. Hindi typical na aswangan pero more on hindi siya nakakatakot, nakakalungkot. Pero wala tayong magagawa. Ang storya na to ay pinadala sa atin ni Gerald. Taong 1996 to sa lugar ng Southern Leyte. Nakakalungkot lang, no, konting background lang sa story. Feeling ko naman sa bagay hindi na rin kaya, no. Iniisip ko kanina habang binabasa ko to, parang since nayanggaw, kaya lang hindi na to kaya kasi parang namuuna sa loob or sa sistema ni Lola Saling, nung lola ni Gerald, yung pagyayanggaw or kung tinaniman man ng sisiw, di ba? Saka medyo bago din yung iriktan, no? Hindi siya same ng mga palagi nating napapakinggan or nababasa kong mga storya. Medyo bago to. Saka first time kong maka-encounter ng ganito na hindi takot yung aswang sa asin. Yes, may mga aswang talagang ganon. Pero grabe to, talagang as in sa dila niya, di ba? Pero yun lang, makakakuha rin tayo ng aral, lungkot, at syempre, konting takot, di ba? Pero para kay Gerald, yan, salamat sa'yo sa pagpapadala ng kwento mo. So yun mga kabaryo, hindi ko napapabain yung story natin. Sa mga may komento patungkol sa story na to, i-comment nyo sa baba para mabasa ko. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.